Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at aming mga kaibigan. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Ngayong gabi ay pasisimulan natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Ang ating aawitin ay ang song number 18 na may pamagat na Salamat sa Pantubos. Halaw ito sa aklat ng Lucas 22:20. Kung tayo po ay nasa kalagayan, pakisuyo po na tayo ay tumayo at sabayan natin ang himig ng musika. Muli sa gabing ito, mga kapatid at aming mga kaibigan, ay makakatanggap tayo ng mga espiritual na pagpapala mula sa ating Diyos na Jehovah. Ang mga tampok na bahagi ng Biblia na ating tatalakayin sa ngayon ay ang nasa aklat ng Isaias, kabanatang 52 at 53. Para sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, mapapakinggan natin ang pahayag na dakila ang pag-ibig ni Jesus. Susundan ito ng pagtalakay natin sa mga nahukay nating espiritual na hiyas para sa linggong ito. Pagkatapos ay ang pagbabasa ng Biblia sa aklat ng Isaias, kabanatang 53. Para naman sa maging mahusay sa ministeryo, mapapanood natin ang mga pinaghandaang presentasyon ng ating mga estudyante ngayong gabi. Maaari nga natin itong tularan at gamitin sa ating pagmiministeryo. At para naman sa huling bahagi ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano, tatalakayin natin dito ang paksang maging kaibigan ni Jehovah. Mapapanood natin ang video na pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. Susundan naman ito ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia sa aklat na Mga Aral sa Biblia, Aralin 76 at 77. Kaya talagang kapanapanabik nga ang inihandang mga espiritual na pagkain ng tapat at matalinong alipin para sa atin sa gabing ito. Agad na nga tayong dumako sa unang bahagi, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa 10 minutong pahayag na ang paksa ay dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Brian Jacinto. Umiiral tayong lahat dahil sa pag-ibig.
Kaya meron tayong kakayanan na magpakita ng pag-ibig sa isa't isa. Maaaring sa salita or pwede sa pamamagitan sa gawa. Pero lahat ba ng pag-ibig ay pare-pareho? May mga pag-ibig na masaya kapag madali ang sitwasyon, may pag-ibig na totoo, may pag-ibig na hindi totoo, meron din na pag-ibig na nawawala kapag may problema or tumitigil kapag may kapalit na hinihingi. Pero may isang uri ng pag-ibig na hindi ordinaryo or extraordinary. Ito yung pag-ibig na hindi nararamdaman or sinasabuhay natin. Ito yung pag-ibig na handang magsakripisyo, handang magtiis at manatili hanggang wakas. Ito yung pag-ibig na ipinakita ni Jesus, ang dakilang pag-ibig. Ngayon, paano ito ipinakita ni Jesus? Yan ang pag-uusapan natin sa paksang ito. Ngayon, tignan muna natin kung ano yung mga pangyayari noon nung siya ay nabubuhay sa lupa at kung paano siya nagpakita ng dakilang pag-ibig. Ngayon, samahan niyo ako, basahin natin yung binabanggit ng Isaias 53:3. Muli, Isaias 53:3. Basahin natin. Siya ay hinamak at iniwasan, isang taong nakauunawa ng kirot at sakit. Parang nakatago ang mukha niya sa amin. Hinamak siya at winalang halaga namin siya. Inihula dito sa teksto kung ano yung mangyayari sa Panginoong Yesus bago siya dumating sa lupa. Ngayon, natupad po ba itong teksto? Bueno, tignan natin yung actual na pangyayari sa Mateo 26:67-68. Okay? Tapos try po ninyong isipin na kayo yung nandito sa setup na ito. Okay? Mateo 26:67-68. Basahin po natin. Pagkatapos, dinuraan nila siya sa mukha at sinuntok siya. Sinampal naman siya ng iba at sinabi, "Ikaw na Kristo, hulaan mo nga kung sino ang nanakit sa iyo." Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo ang nasa ganong kalagayan, makakapagpakita pa kaya kayo ng pag-ibig or dakilang pag-ibig or kahit ordinaryong pag-ibig lang? Ngayon ang tanong, bakit naranasan ito ni Jesus? Ano ba yung ginawa niya? Gumawa ba siya ng masama? Bueno, balikan natin yung mga panahon nung nabubuhay siya uli sa lupa. Nung panahon na yan, siya ay naging mapagpakumbaba. Si Jesus din ay nangangaral ng mabuting balita ayon sa kalooban ng Diyos at hindi siya bahagi ng politika. Ine-expect din ng mga Hudyo na ang Mesiyas ay dapat makapangyarihan. Pero kabaliktaran sa pinapakita ni Jesus. Kaya sa paningin nila, hindi siya ang Mesiyas. Yan yung panahon na nag-aantay ang mga Hudyo kung sino darating na Mesiyas. Nangaral at nagturo din si Jesus na hindi nagustuhan ng mga Pariseyo at ng leader ng mga relihiyon. Kaya natakot sila sa posibleng magiging impluwensya ni Jesus sa mga tao sapagkat salungat ang tinuturo ni Jesus sa itinuturo ng mga leader ng relihiyon. Kaya pinaratangan din siya na lumalapastangan sa Diyos, sumusuway sa kautusan at nagpapanggap na hari. Kaya ito, naranasan niya yung mga bagay na ito hindi dahil sa gumagawa siya ng masama. Bagkos si Jesus ay gumawa ng mabuti na ayon sa kalooban ng kanyang Ama, ang Diyos na Yehova. Kaya hinamak nila si Jesus. Ngayon, anong naging tugon ng Panginoong Jesus sa mga bagay na yon? O, tingnan natin kung ano yung ginawa niya. Basahin natin yung Isaias 53:7. Isaias 53:7. Pinahirapan siya at hinayaan niyang pagmalupitan siya, pero hindi niya ibinuka ang bibig niya. Dinala siya sa katayan gaya ng isang tupa, gaya ng isang babaeng tupa na tahimik sa harap ng mga manggugupit nito, at hindi niya ibinuka ang bibig niya. Anong naging reaksyon ni Jesus? Para daw siyang tupa. Hindi siya kumilos or gumawa ng anumang bagay. Handa si Jesus na pagmalupitan siya. May mga pagkakataon pa nga na pwede sanang tawagin ni Jesus yung hukbo ng mga anghel para tulungan siya, pero hindi niya ito ginawa sapagkat kailangan matupad ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya kahit mali yung mga paratang sa kanya, dinuraan, sinaktan at pinagmalupitan,
Ayaw niyang lumaban at magsalita ng anumang bagay na makakahadlang sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos sa kanya. Ngayon, bakit ito tinanggap ni Jesus at bakit niya ito tinanggap at ginawa yung mga bagay na iyon? Bakit hindi talaga siya nag-react o hindi man lang siya lumaban? Mababasa natin yung sagot sa Isaiah 53:10-12. Okay? Basahin natin, Isaiah 53:10-12. Sabi dito, pero kalooban ni Jehovah na maghirap siya at hinayaan niyang magdusa siya. Kung ibibigay mo ang buhay niya bilang handog para sa pagkakasala, makikita niya ang mga supling niya. Mapahaba niya ang buhay niya at sa pamamagitan niya ay magtatagumpay ang kinalulugdan ni Jehovah. Dahil sa pagdurusa niya, makakakita siya ng mabubuting bagay at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kaalaman niya, aakayin ng matuwid kong lingkod ang maraming tao para magkaroon sila ng matuwid na katayuan at papasanin niya ang mga pagkakamali nila. Dahil dyan, bibigyan ko siya ng bahagi kasama ng marami at ibabahagi niya ang samsam sa mga makapangyarihan dahil ibinuhos niya ang sarili niya hanggang sa kamatayan. At itinuring na isa sa mga makasalanan, dinala niya ang kasalanan ng maraming tao at namagitan siya para sa mga makasalanan. Nasagot po ba yung tanong kung bakit ginawa ni Jesus ang lahat ng iyon? Kung bakit hindi siya nag-react? Oo. Ang sagot ay dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Himay-himayin po natin yung teksto para higit nating maunawaan yung pangyayari. Una, naging dakilang pag-ibig ni Jesus dahil kusang loob niyang tinanggap yung pagdurusa. Kaya ayon sa talata J ng teksto, kalooban ni Jehovah na maghirap siya at hinayaan niyang mangyari iyon. Pinapakita lamang nito na handa siyang magtiis para matupad yung layunin ni Jehovah. Ikalawa, dakilang pag-ibig niya dahil binigay niya ang buhay niya bilang handog para sa pagkakasala. Tandaan natin mga kapatid, no? Hindi siya nagkasala, pero pumayag siyang mamatay para mabayaran yung kasalanan ng marami. Ikatlo, dahil dakila ang pag-ibig ni Jesus dahil pinasan niya ang mga pagkakamali ng iba. Kaya dun sa talata 11, dahil sa kanyang pagdurusa, marami ang nagkaroon ng matuwid na katayuan sa harap ng Diyos na Jehovah. Ikaapat, dakila ang pag-ibig niya dahil namagitan siya para sa mga makasalanan. Kaya kahit itinuring siyang parang makasalanan, hindi niya tayo iniwan, bagkos ipinagtanggol pa nga niya tayo. Tingnan naman natin kung ano sinabi ni Jesus nung panahon na yan. Basahin natin yung John 14:31, dun sa unang bahagi. Okay? John 14:31. Pero para malaman ng mundo na iniibig ko ang Ama, ginagawa ko ang mismong iniutos sa akin ng Ama. Yun ang sinabi ng Panginoong Yesus sa mga pangyayaring yan. Tignan din natin yung John 15:13. Okay? John 15:13, sabi din ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isa na nagbibigay ng sarili niyang buhay para sa mga kaibigan niya. Kaya bilang buod dito sa mga teksto, dahil sa pag-ibig, handang magdusa si Jesus para gawin ang kalooban ni Jehovah at alisin ang mga kasalanan natin. Ngayon, para ma-appreciate natin yung pangyayari, tingnan natin yung larawan sa huli. Ayan. So again, imaginein po ninyo na kayo yung nasa kalagayan na yan. Minura kayo, dinuraan, sinabihan ng mga pangit na salita, sinuntok, sinaktan. Makapagpakita pa kaya kayo ng pag-ibig or dakilang pag-ibig? Or kahit ordinaryong pag-ibig lang. Kaya diyan natin makikita or ma-appreciate na talagang dakila ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Kaya bilang konklusyon, gaya na nabanggit kanina, iba-iba ang uri ng pag-ibig. Pinapakita lamang nito na dakila ang pag-ibig ni Yesus. Ang ibigay ang kanyang buhay bilang pantupos sa atin, gawin ang kalooban ng kanyang Ama para mabuksan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa iyong nakapagtuturong pahayag. Tayo ngayon, mga kapatid, ay dadako na sa spiritual na hiyas. Ito ay 10 minutong talakayan. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Esel Magpili.
Okay, simula po tayo sa Bible reading. Sinong gusto magbasa ng Isaias 52:11? Ang dami. Sige, kay Brother Miranda. Lumayo kayo, lumayo kayo. Lumabas kayo riyan. Huwag kayong humipo ng anumang marumi. Lumabas kayo mula sa kanya. Manatili kayong malinis, kayong mga nagdadala ng kagamitan ni Jehovah. Salamat. Dito sa teksto, sinong gustong mag-share kung ano yung mga tinutukoy dito na kagamitan ni Jehovah? Yung sagot nandun sa reference. Madami yon. Kay Sister Chavez sa kaliwa. Kabilang nga po sa mga kagamitang ito yung mga pinggan, pitsil, pala, mangkok, tinidor, lalagyan ng apoy, pamatay ng apoy, pamatay apoy, hugasan at mga kopa. Salamat. Kung papansin natin yung mga gamit na to, parang di naman special kung babasahin natin. Pero bakit tinawag yung mga ito? Bakit to tinuring na banal, yung mga kagamitan? Saan po ba to ginagamit? Anong layunin? Okay, kay Sister Austria po. Ito ay ginagamit sa sagradong layunin. Ayun, salamat. So, doon na pa tayo sa tanong, paano natin masusunod ang utos sa hulang ito? Sa Isaiah 52:11. Okay, kay Sister Mali. Masusunod nga po natin to kung magiging malinis din tayo sa moral, sa mental, ganun din sa espiritual. Kaya iiwasan nga po natin na makinig o manood ng mga programa ng relihiyon sa radyo at telebisyon o magbasa ng mga literatura tungkol sa mga relihiyong nagtuturo ng kasinungalingan tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Ganon din, nalayuan din natin yung masasamang libangan, katulad ng panonood ng porn, marahas at paglalaro nito. At iwasan din natin yung mga masasamang kasama, ganon din yung kanilang masamang gawain. Mahusay. Napaka-accessible ng mga masasamang bagay na yan, lalo sa panahon natin ngayon. Kailangan talaga nating mag-ingat. Okay, kay Brother Belmonte, karagdagang punto. Para maging malinis sa moral, binanggit sa 2 Korinto 7:1 na ang mga Kristiyano ay dapat umiwas sa karungisan ng laman at espiritu. At pag sinabing laman, number 1 dito yung sexual na immoralidad. Kasama din dito sa gawa ng laman ay yung pagtatalo, inggitan, pagkabahabahagi, ayon sa Galatia 5:19-20. At para masunod yung Isaiah 52:11 na deserving sa pagdadalan ng kagamitan ni Jehovah o pangalan ni Jehovah, dapat hindi tayo nagko-contribute sa mga chismis na nagkakos ng pagtatalo o kaya kampi-kampihan. Kasi apektado dito yung banal na spirito na dumadali sa kongregasyon. Okay, salamat. Okay, applicable to sa mga chismoso, chismosa. Okay, so dito na tayo sa pangalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang natutuhan mo? Okay, kay Sister Vasquez po. Sa Isaiah 52 verse 7, ipinapakita nito na yung gawain ng paghahayag ng mabuting balita ay nagdudulot ng kapayapaan at nagdudulot din ito ng kaligtasan. Bagamat nagdudulot ito ng kaligayahan at kapayapaan, nagdudulot din ito ng kaligayahan sa Diyos na Jehovah. Kasi unang-una, sinusunod natin yung utos niya, yung layunin na hayag yung mabuting balita. Ikalawa, nagdudulot din ito ng pag-asa doon sa mga taong nakakausap natin sa larangan. At higit sa lahat, nagdudulot din ito sa atin ng kaligayahan dahil natutupad natin yung utos na ibinigay ng Diyos sa atin na ipangaral ang mabuting balita. Yun, mahusay. Okay, kay Sister Aragon. Nagustuhan ko po ang 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5 dahil pinapakita po nito kung gaano po kalaki ang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin at kung gaano po tayo kamahal ng Diyos na Jehovah. Salamat.
Okay, kay Sister Calzo po. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili mula nang ako ay maging saksi ni Jehovah. Natuto at nagkaroon ako ng kaunawaan na siyang ikinakapit ko sa aking buhay. At bilang pagtanaw ng loob sa Kanya, mayroon akong pribileyong mangaral at gumawa ng alagad para magbigay ng kalortian sa Kanya ayon sa Isaiah 52:13. Okay, mahusay. Okay, kay Sister Viquilio. Dagdag ko po sa Isaiah 52:7, bukod nga po sa naipapakita na napakaganda sa paningin ng Diyos, ang sino man nagbabahagi ng kapayapaan at pag-asa. May apply din natin po sa loob ng kongregasyon ito. Yung mga kapatid na nagbibigay ng encouragement, nagbabahagi ng good news, nag-share ng mga positibong pananalita o simpleng pangangamusta, nakakatulong din po sila upang magkaroon tayo ng kapayapaan at saya sa loob ng kongregasyon. Alaala ito na ang maliit na way ng pagtulong o pag-encourage sa iba ay may malaking halaga. Salamat po. Okay, sige kay Sister Quiñones sa likod. Nagustuhan ko naman po yung Isaiah 53:11 at 12 na ang pinakabuod nun ay nalugod ang Diyos na Jehovah sa kanyang anak na si Jesucristo. Dahil ipinahiwatig ng ulat na yon ni Isaiah na matagumpay na naisagawa ng Mesyas kung ano yung kalooban ng kanyang ama. Naging matagumpay din si Jesus dahil nagpasakop siya sa gabay at kung ano ang kalooban mismo ng kanyang ama na nasa langit. At bilang pagkakapit, mapapasaya din natin ang Diyos na Jehovah kung tutularan natin si Jesucristo. Ngunit nasusubok ito kung hindi okay ang sitwasyon. Lalo na kung hahayaan natin ang ating emosyon ang mangibabaw. Baka ang mga prinsipyo sa Biblia ay di na natin isasaalang-alang. Imbis na kausapin muna natin ang taong naka-offend sa atin, ay baka dahil sa ating emosyon, ay pina-elder agad natin ang isang kapatid. Nakakalungkot. Ito ay maaaring magresulta ng paglala ng sitwasyon. Kaya upang mapasaya natin si Jehovah, magpagabay tayo sa Kanya. Salamat. Okay, kay Sister Beatico. Nagustuhan ko po yung sinasabi sa Isaiah 53:4 dahil pinapakita po rito na si Jesus, hindi lang po siya nagturo, kundi nagpakita rin po siya ng malasakit sa mga taong nangangailangan. Naunawaan niya rin po yung sakit na pinagdaraanan ng mga tao. Tanda siyang tumulong para gumaan yung nararamdaman nila. Dahil po dito, natutunan ko po na dapat maging maawain at maunawain po ako sa iba, lalo na kapag meron po silang pinagdaraanan. Salamat. Okay, kay Brother Umali. 53:10, kalooban ni Jehovah na maghirap si Jesus. Pero dun sa footnote, kalooban ni, nakalagay dun, nalugod. Ibig sabihin, natuwa si Jehovah na naghirap si Jesus. Pero hindi niya ibig sabihin nun. Natuwa siya kasi bagaman naghirap si Jesus, naging tapat siya. Naging faithful, loyal. Kaya ganoon din sa atin, may mga kapatid tayo ngayon na nagkaroon ng problema ngayong araw. Baka nawala ng material, baka nagkaroon ng sakit. Biglang pinagalitan ng magulang, ng pamilya, pero umatin pa rin sila ngayon sa kabila ng paghihirap nila. Sigurado, tuwang-tuwa sa kanila si Jehovah. Salamat. Okay, kay Sister Relumbria sa kanan. Nagustuhan ko po ang Isaiah 53 verse 3 dahil po pinapakita po nito na ang lingkod ni Jehovah ay hindi tinanggap ng marami at nakaranas ng patanggi at paghamak. Nakakatulong po ito sa akin na maunawaan na kahit ang paggawa ng tama ay minsan hindi agad pinapahalagahan ng iba. Pinapaalalahanan din po ako nito na huwag panghanaan ng loob kapag hindi ako nauunawaan ng ibang tao. Dahil mahalaga pa rin po na sa paningin ni Jehovah ang katapatan at pagtitiis. Salamat po. Okay, last one. Okay, kay Sister Maglangit. Dito sa kanan, ay sa kaliwa. Sa Isaiah 52:4, napaalala na kahit paulit-ulit na inaapi ang bayan ng Diyos, katulad sa Egypt, Assyria at Babylon, lagi pa rin siyang kumikilos para iligtas sila. Kaya mukhang
Kahit mukhang malakas po yung opposition o may injustices, hindi ito magtatagal at mananagot pa rin yung mga umaapi. So yung application sa atin na huwag tayong matakot na panghinaan ng loob kapag may mga pressure or problema. Instead, magtiwala tayo kay Jehovah dahil poprotektahan niya tayo at kikilos siya sa tamang panahon. So manatili lang tayong tapat. Salamat. Okay, salamat po sa inyong mga mahusay na komento. Sa mga hindi natawag, paumanin po. Maraming salamat, Brother Magpili, sa pangunguna sa talakayan ng espiritual na hiyas. Ngayon tayo ay tutungo na sa una nating estudyante. Ang kanyang bahagi ay ang pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay ang aklat ng Isaiah 53, 3 hanggang 12. Babasahin ito sa atin ni Brother Shane Calso. Siya ay hinamak at iniwasan, isang taong nakauunawan ng kirot at sakit. Pero nakatagwa mukha niya sa amin. Hinamak siya at winalang halaga namin siya. Siya mismo ang nagdala ng aming mga sakit at pinasa niya ang aming mga kirot. Pero itinuri namin siyang sinalot. Sinaktang ng Diyos at pinahirapan, pero sinaksak siya dahil sa mga kasalanan namin. Pinahirapan siya dahil sa mga pagkakamali namin. Siya ang tumanggap ng parusa para makaroon kami ng kapayapaan, at dahil sa mga sugat niya ay gumaling kami. Gaya ng mga tupa, lahat kami ay naliligaw, na kanya-kanya kami ng daan. At ipinasan sa kaniya ni Jehovah ang mga kasalanan naming lahat. Pinahirapan siya at hinayan niyang pinagmalupitan siya, pero hindi niya ibinuka ang bibig niya. Dinala siya sa katayan gaya ng isang tupa, gaya ng isang babaeng tupa na tamik sa harap ng mga manggugupit nito. At hindi niya ibinuka ang bibig niya, dahil sa di makaturungan hatol ay pinatay siya. At sino ang magbibigay pansin sa mga detalye ng pinagmulan niya? Inalis siya sa lupa ng mga buhay. Dahil sa kasalanan ng bayan ko ay tumanggap siya ng hampas. At binigyan siya ng libingan kasama ng masasama at kasama ng mayayaman. Noong mamatay siya, kahit na wala siyang ginawang mali, at hindi siya nagsalita ng may panlilinlang. Pero kalooban ni Jehovah na mahirap siya, at hinayaan niyang madusa siya. Kung ibibigay mo ang buhay niya bilang handog para sa pagkakasala, makakikita niya ang mga supli niya, mapahaaban niya ang buhay niya, at sa pamamagitan niya ay magtatagumpay ang kinalulugtang ni Jehovah. Dahil sa pagdurusa niya, makakakita siya ng mabubuting bagay at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kaalaman niya, akayin ng matuwid kong lingkod ang maraming tao para makaroon silang ng matuwid ng katayuan, at papasahin niya ang mga pagkakamali nila. Dahil dyan, bibigyan ko siya ng pahagi kasama ng marami, at ibabahagi niya ang samsam sa mga makapangyarihan. Dahil ibinuhos niya ang sarili niya hanggang sa kamatayan, at itinurin na isa sa mga makasalanan. Dahil niya ang kasalanan ng maraming tao, at namagitan siya para sa mga makasalanan. Maraming salamat, Brother Calso, sa mahusay na pagbabasa ng iyong bahagi. Si Brother Shane ay sinasanay sa brochure natin na pagtuturo, pagbabago-bago ng boses. Magagawa nga ito kung iiba-ibahin yung lakas
tono ng boses at bibilisan ang pagsasalita. Sa paggawa nito, binibigyan nga nito ng diin yung mga mahalagang punto doon sa ating binabasa at pinananabik nga natin yung mga tagapakinig para mas malalo silang makinig sa atin doon sa ating binabasa. Katulad ng sa ginawa ni Brother Shane, nakita naman natin na angkop lang yung lakas at tono ng kanyang boses habang siya nga ay nagbabasa. At malinaw din naman natin itong naintindihan dahil sakto lang din yung bilis ng kanyang pagbabasa. Kaya naikapit nga ni Brother Shane ang aralin niya to at mahusay niyang nabasa ang kanyang atas na babasahin sa masigla na paraan. Muli, maraming salamat, Brother Calso. At ngayon tayo ay tutungo na sa ikalawang seksyon ng ating pulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Sa unang bahagi, ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nila ay bahay-bahay. Mag-alok ng pag-aaral sa Biblia. Sa loob ng 4 na minuto, ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Sarmia Altuveros at ng kanyang partner, si Sister Gazelle Arona. Atin silang tunghayan. Hello po, good morning. Mukhang busy po kayo sa paggamit ng cellphone ninyo Oo. Kasi grabe naman tong balita ngayon sa napapanood natin, yung tungkol sa digmaan. Apektado tayo sa pagtaas ng gasolina, no? Ang dumamahal na yung mga bilihin, pati yung pamasahe. Ang hirap kaya mag-budget araw-araw. Ganon po ba ate? Actually, ganyan din po yung nararanasan namin sa ngayon. Lahat po talaga tayo apektado ng mga digmaan na ito. Ako nga po pala si Zermia, pwede ko po kayong makilala? Ate Gazelle na lang. Ayun, Ate Gazelle, salamat po, no? Actually, ito pong pinag-uusapan natin sa ngayon tungkol po sa digmaan. Alam niyo po ba na lahat ng nangyayari sa ngayon ay nakahula po sa Biblia? Talaga ba? Kasi hindi ako nagbabasa ng Biblia, kaya hindi ako familiar. Opo ate, naiintindihan ko po, no? Sakto po, meron po akong Bible application dito sa cellphone ko. At gusto ko pong basahin sa inyo yung isang teksto na sasagot po doon sa pinag-uusapan po natin. Basahin po natin para malaman po mismo ninyo. Dito po sa Mateo chapter 24 verse 6. Pwede pong pakibasa ate? Sa 6? Opo. Makaririnig kayo ng ingay ng mga digmaan at ng mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot dahil kailangan mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. O nga, no? Nasa Biblia nga pala talaga yung mga nangyayari ngayon. Opo ate. At bago po iyan, may binanggit din po sa verse 3 ng chapter po na ito. Basahin ko naman po sa inyo. Eto po, sabi po dito, habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito? Ayan. So, kung titingnan po ninyo, Ate Gazelle, doon sa binasa po ninyo kanina, may binanggit po doon na salitang wakas. At dito naman po, sinabi dito sa binasa ko, yung tanda daw po ng presensya ni Panginoong Hesus at ng katapusan ng sistemang ito. Ayan, kung mapapansin nyo po, no, binanggit din po yung katapusan ng sistemang ito. Napansin ko nga. Pero ano ibig sabihin yan? Ayun ate, sakto po, meron po akong dalang babasahin dito na makakasagot po sa tanong po ninyo. Ito po yung brochure na Masayang Buhay. Ayan, ito po yung Masayang Buhay Magpakailanman. Actually po, nag-aalok po kami ng free Bible study at ito po yung ginagamit namin na pantulong sa pag-aaral sa Biblia. Ang totoo, gusto ko rin po kayong alokin ng Bible study sana kung okay lang po sa inyo ate. Mukhang okay naman yan, pero paano ba ginagawa yan? Ayan, madali lang naman po ito ate. Pwede po tayong mag-aral ng mga at least 30 minutes po siguro, tapos kung mapapansin po ninyo dito, may mga paragraphs po at mga tanong. Magiging tanong-sagot po ito. Yung mga sagot po dun sa tanong, makikita nyo sa mismong paragraph din. Tapos may mga babasahin po tayong mga teksto at may mga papanoorin din po tayong mga videos na mas makakatulong po ng higit para maintindihan natin ang Bible. Mukhang madali lang naman pala. Opo ate, madali lang po ito at gusto ko po sana kayong balikan next week ng ganitong oras at araw rin para masimulan po yung Bible study ninyo at bigay ko na po ito sa inyo ate. Sige, balikan mo na lang ako. Okay po. Maraming salamat sa inyong mahusay na presentasyon, Sister Altuveros at Sister Arona.
Pinapansin nga si Sister Altoveros dito sa ating brochure sa Aralin 4, number 4, ipakitang sa Biblia galing ang mga sinasabi mo. Makakatulong nga ito sa ating ministeryo dahil ang salita ng Diyos ay talagang tumatagos sa puso ng mga taong nakakausap natin sa bahay-bahay. At kapag ginagawa nga natin yung ganito, pinapakita natin na sa Bible galing yung mga pinangangaral natin, magiging matibay yung pundasyon ng pananampalataya ng mga natatagpuan nating interesado sa larangan. Kaya nakita naman natin sa presentasyon ni na Sister Zarmia at Sister Gazelle, hinayaan ni Sister Altoveros na Bible yung magsalita para sa kanya. Sinasagot ng publisher yung katanungan ng may bahay gamit mismo yung Bible. Kaya ang resulta, mas naging interesado yung may bahay na makinig at makipag-aral ng Biblia. Kaya muli, nakita namin, Sister Altoveros, ang pagkakapit mo sa aralin na ito. Maraming salamat din sa inyong partner, kay Sister Arona. Para naman sa susunod na bahagi, sa loob naman ng 3 minuto, pagpapasimula ng pakikipag-usap, bahay-bahay. Ipag-usap ang isang katotohanan na nasa Appendice A ng brochure na mahalin ang mga tao. Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Jenny Ligasan, kasama ang kanyang partner si Sister Rosalinda Estrada. Atin silang panoorin. Hello po ate, napansin ko po na hindi kayo busy, hindi po tulad ng mga nakaraang nagbabaybay kami dito. Masyadong marami kayong tinatahi. Oo, kasi sunod na buwan, busy na kami kasi pasukan na. Ganun po ba? Kunin ko po yung pagkakataon nito na hindi kayo busy. Siguro po isa rin po kayo sa naapektuhan dito sa kaguluhang nangyayari. Kayo po ba ate, naitanong niyo po ba kung may pag-asa pang bumuti yung kalagayan natin sa ngayon? Alam mo, sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, lalong-lalo na sa gobyerno natin, tingin ko lalala pa ito dahil pasama sa ginagawa ng mga tao. Totoo naman po na kung aasahan natin yung gobyerno ng tao, talaga nga pong parang imposible na po na bumuti itong kalagayan natin. Pero alam niyo po ba na may isa na nangako na isang gobyerno na kayang solusyonan yung problema ng mga tao? May ideya po ba kayo kung sino at kung paano? Alam mo, isa lang ang naisip ko, ang Diyos, pero paano mangyari yun? Salamat po. Tama po kayo na ang Diyos. At alam niyo po ba na kung paano niya gagawin yun, nakasulat po ito sa Biblia. Dito po meron po akong dinownload sa cellphone ko, Bible po. Paskisuyan ko po kayo magbasa. Sa awit 37 din. Kunting panahon na lang at ang masasama ay mawala na. Titignan mo sa dating kinaroonan, pero hindi na sila makita roon. Ayan. Dito po sa binasa ninyo ate, ano daw po yung tatanggalin o sino po yung mawawala na? Masasama. At gaano na lang po katagal yung pamamalagi nila? Kunting panahon na, sabi dyan. Ayan, salamat po ate sa sagot ninyo. At ito po ay pangako sa atin ng Diyos na Jehovah. At kung mapapansin po ninyo ate, dito sa bandang huli, binanggit po rito na hindi na natin sila makikita roon. Ibig sabihin po, aalisin yung gobyerno ng tao at papalitan po ito ng gobyerno ng Diyos o yung kaharian ng Diyos. At yung gobyerno po ng tao, pinamumunuan po ito ng isang presidente. Pero doon naman po sa gobyerno ng Diyos o kaharian ng Diyos, ang mamumuno po ay ang Panginoong Hesus. Kaya kung mapapansin po ninyo yung pagkakaiba, talaga nga pong magiging maayos, mapayapa, at yung mga nararanasan natin sa ngayon ay ibang-iba doon sa pinapangako ng gobyerno ng Diyos. At doon po sa magagandang pangako ng Diyos sa atin, ito po ay mananatili, hindi po tulad ng gobyerno ng tao, at nagtatagal lamang po ng 6 na taon. At alam niyo po ba na nakasulat din po ito sa Bible? Pakisuyuan ko po ulit kayo magbasa dito sa Daniel 2:44. Sa panahon ng mga hari yun, ang Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. Ayan. Salamat po sa pagbasa. Kaya makakaasa po tayo na talagang mangyayari ito. At marami pa pong pangako ang Diyos sa atin na gusto ko po sanang ma-share sa inyo. Okay lang po bang balikan ko kayo dito sa susunod na pagkakataon? Oo. Ang ganda pala pangako ng Diyos. At araw-araw naman ako dito, kahit anong araw, balikan mo ako dito. Ano po palang pangalan niyo? Ako po pala si Chen. Ate Linda. Sige. Maraming salamat, Sister Ligasan, pati na rin sa inyong partner kay Sister Estrada. Binapansin nga si Sister Jenny dito sa ating brochure sa Aralin 3, number 3, magpakita ng empatiya.
Makapagpapakita nga tayo ng empatiya sa ating kausap sa ministeryo kung iisipin natin yung nararamdaman niya o ilalagay natin yung sarili natin sa kalagayan niya sa ngayon. Pwede natin pag-isipan, ano kaya yung ikinakabahala niya? Anong paksa kaya yung makakatulong sa kanya o at magugustuhan niya? At pakinggan din natin yung kanilang isasagot at sinasabi. Hindi lang tayo yung panay salita ng salita tungkol sa Biblia. Marunong din tayo makinig doon sa may bahay. Katulad nga ng sa ginawang presentasyon ni na Sister Jenny. Ipakita nga natin na mahalaga para sa atin bilang mga mamahayag ng salita ng Diyos, yung nararamdaman at saloobin ng ating nakakausap sa larangan. Kaya muli maraming salamat sa inyong presentasyon, Sister Ligasan, pati kay Sister Estrada. Para naman sa susunod na bahagi, pakikipag-usap muli, bahay-bahay. Mag-alok ng pag-aaral sa Biblia sa isang tao na dumalo sa memorial. Sa loob ng 5 minuto, gagampanan ito sa atin ni na Sister Myra Camillo kasama ng kanyang partner na si Sister Jen Tolisora. Atin silang panoorin. Ate Jen, buti naabutan po kita. Oo nga pero maya-maya din aalis na rin ako. Hindi ka ba naligaw papunta dito? Hindi naman po, medyo mabilis lang din naman matunto ng bahay niyo. Ate Jen, maraming salamat nga pala ulit doon sa pagdalo niyo po sa memorial last time. Kumusta po? Okay naman, kaso ngayon tapos na yung holiday so balik trabaho, medyo busy na naman. Oo nga po, nakakalungkot. Tapos na yung mahabang holiday. Ate Jen, kaya po pala ako dumalaw. Baka lang po meron kayong tanong doon sa napakinggan ninyo sa memorial. So far, wala naman. Pero napaisip lang ako dun sa sakripisyo na ginawa ni Jesus at kung ano yung ibig sabihin nun para sa atin. Totoo po yun. Talagang napakalaki ng ipinakita niya pong pag-ibig sa atin kasi nagbigay daan po ito para magkaroon po tayo ng magandang pag-asa sa hinaharap. At alam niyo po, marami pang nakakapagpatibay na aral sa Biblia na makakatulong po sa atin ngayon, lalo na po sa mga panahon na talagang nahihirapan tayo. Kayo po, ano po ba yung gusto niyo pong mas maintindihan pa sa Biblia? Siguro yung kung paano natin to magagamit sa pang-araw-araw nating buhay. Yan, magandang tanong po yan ate, ano? Kasi lalo na po ngayon, sa araw-araw talaga andun yung stress, andun yung problema. Kaya kahit konting tulong lang, simpleng tulong lang, talagang malaking bagay na. At kung gusto niyo po, pwede po nating tingnan at pag-aralan ng Biblia para mas maintindihan po kung paano ito makakatulong. Alam mo, okay naman sana sa akin yan. Kaso feeling ko hindi pa ako ready sa ganyan yung mga Bible study. Ganun po ba? Walang problema po yun ate. Pero kung okay lang po, pwede ko po bang malaman kung ano po ba yung una niyong naiisip kapag sinabing Bible study? Pakiramdam ko kasi parang typical na lecture, study nga diba? Tapos matagal to. So, medyo kakain ng oras. Alam mo naman, lately medyo busy talaga ako. Sa bagay po, ganyan po talaga yung naiisip din yung ibang nakakausap namin na baka sa akala nila talagang kakain po ito ng mahabang oras. Para magkaroon po kayo ng idea kung paano po ito ginagawa, meron pong maiksing video dito na pwede po natin panoorin. Ayan, ito po. Yan. Ano po sa tingin ninyo ate? Okay naman pala. Mukha namang madali tsaka mabilis lang kung ganyan lang ginagawa. Opo, ang totoo, simpleng usapan lang, parang ganito, habang gumagamit po tayo ng Biblia. At schedule nyo po ang susundin natin, kaya kayo po ang may control sa oras. Kung okay lang po sa inyo, pwede po nating itry kahit isang beses lang, tapos kayo na po magdesisyon kung gusto nyo pong ituloy. Sige, okay sa akin yun. Try muna natin ng isa, tapos after nun, tignan na lang natin. Okay, sige po. At meron din pong brochure dito na magandang gamitin natin. Ito po, bilang pantulong lang para mas maintindihan ng Biblia. Itong Masayang Buhay Magpakailanman. Bigyan po kita ng copy para pwede nyo pong basahin ng patiuna. O mas okay po ba sa inyo na soft copy na hindi, lang? ganyan na lang para pwede kong ma-access anytime sa phone ko. Pagka walang ginagawa, pwedeng mabasa. Sige po, isasend ko po sa inyo. Sige. Tapos ate, kailan nyo po gusto umpisahan natin kahit ilang minuto lang? Siguro sa weekend na lang para walang pasok. Tapos Sunday, ganyan, mga 10 a.m. Then after nun, may magagawa pa ako. Sige po, babalik po ako next week. Maraming salamat ate. Okay, thank you then.
Salamat sa inyong pagtatanghal, Sister Camillo at Sister Tolisora. Kaya pinapansin nga si Sister Myra dito sa ating brochure sa Aralin 8, number 3, sumubok ng ibang paraan. May mga pagkakataon talaga na hindi nakikipag-aral sa atin ng Bible, yung mga nakakausap natin sa ministeryo, hindi ba? Hindi naman natin sila kailangan pilitin, pero kailangan natin gumawa ng ibang paraan para mahikayat natin sila na subukan yung pagba-Bible study. Katulad ng sa ginawa ni Sister Camillo, sinubukan niyang gumamit ng video o iba pang artikulo para mas maintindihan ng kanyang RV yung kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. Kaya nahikayat yung kanyang RV na subukan na makipag-aral. Kaya muli, maraming salamat Sister Camillo, pati sa inyong partner kay Sister Tolisora. At dyan nga nagtatapos ang seksyon na maging mahusay sa ministeryo. Maraming salamat muli sa mahuhusay nating estudyante sa pagganap ng kanilang bahagi. Ngayon ay dadako na tayo sa ikatlong seksyon ng ating programa, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, tayo muna ay aawit sa song number 20 na ang pamagat ay ibinigay mo ang iyong mahal na anak. Ito ay halaw sa aklat ng unang Juan 4:9. Ating sundan nga ang himig ng musika. Dumako na tayo mga kapatid sa ikatlong seksyon ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Sa loob ng 10 minutong pagtalakay, ang paksang Maging Kaibigan ni Jehova, papanoorin din natin ang video na may pamagat na Pinakadakilang Pagpapakita ng Pag-ibig. Ito ay tatalakayin sa atin ni Brother Nolan Vasquez. Pakisuyo na panoorin natin isang video na may pamagat na Maging Kaibigan ni Jehova, Pinakadakilang Pagpapakita ng Pag-ibig.
Pakisuyo po. Hello. Wow. Oops. Ito. Salamat. Malapit na nga pala yung memorial. Sana makadalo ka. Napakahalagang event nito. Yan yung imbitasyon niya ni mami mo. Pag-usapan pa natin yan sa study natin. Okay. Salamat. Bye. Kita tayo mamaya, Sofia. Mahusay, Camille. Okay, doon na tayo sa susunod. Pwede mo bang basahin? Okay, sige. Umaasa ang maraming tao na may mangyayaring magagandang bagay. Sige. Ikaw naman, Zoe. Perpekto ang buhay nun. Sumuway sina Adan at Eva kay Jehovah. Nawala nila ang perpektong buhay nila at namatay sila. Tama. Pagkatapos nun, wala nang perpektong tao. Kaya tumatanda ang lahat at namamatay. Tapos bumaba si Jesus sa lupa at nagturo tungkol kay Jehovah. Binigay niya yung buhay niya. Namatay siya para sa atin. Tama yan. Kaya sa hinaharap, wala nang taong mamamatay. May nagbigay na ba sa'yo ng isang espesyal na regalo? Bakit kaya binigay sa'yo yun? Kasi mahal niya ako. Oo, si Jehovah at si Jesus may regalo rin sa atin. Ang laking sakripisyo nun. Pero binigay nila sa atin yun kasi mahal nila tayo at gusto nilang mabuhay tayo magpakailanman. Paano naman si lola ko? Wala na siya. Para sa kanya din yung regalong yun. May gusto akong ipakilala sa yung karakter sa Biblia. Halos kaparehas mo siya. Lucas, Kabanata 7. Sa lungsod siya ng Nain nakatira. May asawa siya. At isang anak na lalaki.
Tapos, namatay yung asawa niya. Pero kasama pa rin na yung anak niya. Tapos, namatay din yung anak niya. Kawawa naman siya. Namatay na nga ang asawa niya, tapos ngayon, nag-iisa na lang siya. Noong araw ng libing, dumating si Jesus sa Nain at nakita niya yung babaeng namatayan. Huwag ka nang umiyak. Lalaki, inuutusan kita. Bumangon ka. Wow! Bakit kaya binuhay uli ni Jesus yung lalaki? Kasi mahal niya sila. Silang mag-ina. Tama. Mahal niya tayong lahat. Mahal ka niya. Kaya namatay siya para sa atin. Binuhay uli ni Jehovah si Jesus. Sa hinaharap, bubuhayin muli ni Jesus yung mga namatay. At dahil sa sakripisyo niya, pwede tayong mabuhay magpakilanman. Yan ang pinaka-espesyal na regalo na pwede nating matanggap. Kapag dumadalo tayo sa memorial, parang nagtithank you tayo sa kanila. Sana gusto rin pumunta ni Mama. Ma! O anak, Magre-ready na po ba tayo para sa memorial? hay nako anak. Sorry, napagod ako maghapon. Tingin ko hindi tayo makakapunta. Kita tayo mamaya. Gusto niyo sunduin namin kayo? Nanay ni Sophia. Ma, kaya natin to. Sige, dalo tayo. Yay! Ma? Ano yun anak? Masaya po ako kasi nag-i-study kayo. Ako din. Ngayon, ipapasa na natin ang alak. Pag-uwi ninyo sa mga bahay ninyo, pag-isipan kung ano ang nagawa ng sakripisyo ni Jesus para sa iyo. Tara anak.
Zoe. Tignan mo yung nasa likod mo. Zoe! Lola? Lola! Namiss kita, Lola. Huwag kang mag-alala, magkasama na tayo. Ipinakita ni Jehova ang pag-ibig niya sa maraming paraan. Pero nung ibigay niya si Jesus para sa atin, yun ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. Maraming salamat po sa ating video. Ayan. Yamang po ay talakayan po ito. Pwede po kayo magkomento. Kaya ang tanong, paano naging regalo ang sakripisyo ni Jesus? Sister Lebres po, pakisoyo. Naging regalo ito kasi tulad nga sa isang regalo na kusang loob na ibinibigay at hindi dahil sa obligasyon. Ganyan din yung pantubos o sakripisyo ni Jesus. Kusang loob itong ibinigay ni Jehova at ni Jesus dahil sa kanilang pag-ibig at para sa ating kapakinabangan na hindi natin kayang bayaran. Salamat po. Brother Roy, pakisoyo po. Regalo, ibig sabihin, ibinigay na ni Jehova yon, hindi na binabawi pa. At magkakatotoo yon, mamawala ang kamatayan. Ayan. Buhay na walang hanggan na regalo. Sister Umali, pakisoyo. Salamat kay Roy. Niregalo to ng Diyos na Jehova kasi gusto niya na maging masaya tayo. Gusto niya na mabuhay tayo magpakailanman sa paraisong lupa at makita natin yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. Salamat. Mayroon pa? Isang regalo. Dito tayo sa pangalawang tanong. Paano natin may papakita ang pagpapahalaga natin dito? Paano natin ipapakita yung mapapahalaga? Sister Barcy? Para sa akin yung ipinakita kong pinapahalagahan ko yung kamatayan ni Jesus. Yung namigay ako ng invitation kasi gusto ko na yung marami kasing tao ngayon na hindi alam kung ano ang tunay na kahulugan ng kamatayan ni Jesus, yung pagsasakripisyo ni Jesus. Kaya namigay ako ng invitation para makatulong ako sa kanila na magkaroon rin sila ng pag-asa o maunawaan nila yun. Salamat po. Sister Arjona po. Juan 17:3 po, higit na kilalanin si Jehova at si Jesus para yung magiging sa loobin natin lagi, ayon din sa kalooban nila. Kasi kung paano natin sila kilala, ganun din tayo kikilos. Salamat po. Maraming salamat, Brother Vasquez, sa pagtalakay nito sa amin. Para naman sa susunod na bahagi, pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia, tatalakayin sa atin ang Aral 76, nilinis ni Jesus ang templo, at ang Aral 77, isang babae sa tabi ng balon. Ito ay papangunahan sa atin ni Brother Chito Arona kasama ang kanyang tagabasa na si Brother Eril Francisco. So, pasimulan natin ang pagtalakay natin, mga kapatid, sa Aral 76 at 77. At hilingin natin si Brother Francisco na basahin ang buong mga parapo ng Aral 76. Nilinis ni Jesus ang templo. Noong taong 30 CE, mga buwan ng Abril, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Marami ang dumating sa lungsod para sa Pasko. Naghahandog sila ng mga hayop kasi bahagi iyon ng selebrasyon. May mga nagdala ng sarili nilang hayop at ang iba naman ay bumili sa Jerusalem. Pagpunta ni Jesus sa templo, nakita niya doon na nagtitinda ng hayop.
Kumikita sila ng pera sa mismong bahay ng pagsamba kay Jehovah. Ano ang ginawa ni Jesus? Gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy ang mga tupa at baka palabas ng templo. Itinaob niya ang mesa ng mga nagpapalit ng pera at binubuhos ang kanilang mga barya. Sinabi ni Jesus sa mga nagbebenta ng kalapati, "Alisin niyo dito ang mga iyan. Huwag kayong magnegosyo sa bahay ng aking ama." Nagulat ang mga tao sa ginawa ni Jesus. Naalala ng mga alagad niya ang hula tungkol sa Mesyas. Mag-aalab ang sigasig ko para sa bahay ni Jehovah. Noong taong 33 CE, nilinis ulit ni Jesus ang templo. Hindi siya papayag na lapastanganin o hindi igalang ng sinuman ang bahay ng kanyang ama. Okay, maraming salamat. Sa nakaprinted na tanong, ganito ang ating ganito. Ano ang ginawa ni Jesus nang makita niya sa templo ang mga nagbibinta ng hayop? Anong ginawa niya nang makita niyo mga nagbibinta ng mga hayop? Sister Maybelline Adartico? Gumawa nga po siya ng panghagupit na lubid at tinaboy yung mga tupa at baka palabas ng templo. Tinaob niya rin po yung mesa na mga nagpapalit ng pera at binuhos sa kanila yung mga barya. Tapos sinabihan din po sila na ni Jesus yung mga nagbebenta ng kalapate na alisin yung mga yon doon sa bahay pagsamba ng kanyang ama. Okay, no? Yun ang ginawa niya. At Brother Calso, pag-isayo. Nung ginawa niya ito, talagang galit na galit siya. Ano? Sipin mo, pinagtabuyan niya yung mga hayop, yan, tinaob niya. Talagang, kumbaga, hindi basta malamig, payapa niyang hindi, talagang galit na galit siya dito. At sabi nga niya huwag niyo gawing negosyo. Huwag kayong magnegosyo sa bahay ng aking ama. Yun, yung mga salita niya yun talagang makikita na talagang ayaw niya yung ginawa, kaya nilinis niya yung templo. Oo, tama. Okay, karagdagan pa. Sister, ibang punto. Tes, Hirotani. Makikita talaga na ayaw ni Jesus yung madudumyan ang bahay ng kanyang ama. Kaya makikita natin na hindi niya papayagan na lapastanganin o hindi igalang yung bahay ng kanyang ama. Oo. At bilang pagdiin nga uli, bakit niya ginawa yun? Sister Lebres? Yun nga, yung pinakita ni Jesus na galit, maituturing yung matuwid na galit ni Jesus, para ipagtanggol niya yung tama at yung dalisay na pagsamba. Oo. No? Kaya ginawa niya yun. Dito sa Mateo 21:13, kaya nagalit si Jesus. Ano ba kasi dapat ang layunin ng templo? Napansin niya sa, nasinipid dyan sa Mateo 21:13. Sister, Brother J. Calso, please. Pagdiriin dito, ito'y tinatawag bahay panalangin. So, ibig sabihin, napakasagradong lugar na doon ka mananalangin, pero kabastusan yung ginawa ng ilan. Oo. At paano ang indignation pinakita ni Jesus? Talagang indignant siya doon. Ano pa yung description niya sa mga gumagawa noon? Ayon sa talatang ito. Ano sila? Anong tawag na doon? Pakituloy, Brother Jake. Yung tinawag silang pugad na mga magnanakaw. So, ibig sabihin, iba ang dating noon doon sa pag ginagawa mo yun sa loob ng panalanginan, parang tingin na sa'yo magnanakaw na ang isang bagay na yun. No. May idea ba kayo? Sige, karagdagan muna. Brother Ise. Additional na punto lang, hindi naman lang basta sila nagbebenta, kundi pinagsasamantalahan din nila yung mga Israelita. Mataas yung benta nila, kaya actually parang pinagnanakawan nila yung mga Israelita. Oo. Brother Calso, meron pang karagdagan? Although noon maraming klaseng baryang ginagamit, kaya lang, isang klase lang ang gustong tagapin doon sa Jerusalem. Isang klaseng barya lang. Kaya lang, pagka nagpapalit sila, masyadong kumbaga, mababa lang ang palit niya doon sa barya na yon. Kaya maraming ibinabayad, overpriced, kumbaga.
sobra-sobra yung nabibigay ng mga Israelita. Kaya nakita nila talaga na yung nagalit siya kasi pagkakamal ng material na bagay ang gusto ng yung mga negosyante doon eh. Kaya ayaw ni Jesus yun. Oo. At yung panghandog na hayop para sa templo, saan lang pwedeng bulhin yun? Pwede mang magdala doon? Paghandog? Ayon sa ating mga pag-aaral, may idea ba kayo? Para may pakita, talagang ganun kagalisis, magnanakaw ang ano niya eh. Bukod doon sa nabanggit na, yun, no? Yung inflation noon, yung tama, isang pwede lang gamitin, yung ibilanggit, ano? At napakababa ng bilhin nila, no? At napakataas ng exchange rate. At kasi bakit ganon? Doon lang pwedeng bumili sa templo, sa tinda nila. Panghandog. Kaya talagang tama yung sinabi ni Jesus, ano, mga magnanakaw kayo. At ginawa niyo sa bayan ng Diyos, ano. Dito sa ano, bakit sinipi itong Lucas 16:13? May kaugnayan sa araling ito ng 23. Bakit sinipi yon? Dito yan. Lucas 16:13. Yung hindi kayo pwedeng mag-alipin ng Diyos at ng kayamanan. Brother Florence? Iba-iba yung dahilan. Halimbawa, maaring hindi naman tayo nagbebenta sa loob ng Kingdom Hall o hindi natin pinagkakitaan yung mga kapatid, maaring ganon. O kaya maaring nandito naman tayo, pero yung isip natin, paano yung trabaho ko? Naku, umabsent ako ngayon. O kaya, mas matindi, baka ipagpalit natin yung pulong doon sa trabaho. Kaya hanggat maaari, kung kaya natin, sa tulong ni Jehovah, iwan mo na ang problema sa bahay, mga trabaho, mga pera. Focus tayo sa pulong, tapos after pag-uwi, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Oo. Exempted ba doon yung mga pioneer sa paggawa ng ganon? Dahil ay kailangan nila. Brother Roy? Mga pioneer, kaharian muna, bago ang kahat-ari-arian. Kaya ibig sabihin, ang mga pioneer kailangan din ng pera. Pero inuuna lagi sa Jehovah, hindi yung perang inuuna. Pwede ba sila magtinda rito sa loob ng congregation, sa Kingdom Hall? Tulungan mo naman ako, pioneer ako, pang-suporta ko to eh. Brother, Sister Ampi muna tayo, please. Hindi, kasi itong lugar na ito, bahal ng pagsamba. Oo. No. Brother Calso? Yung sa Lucas 16:13, hindi kayo pwedeng maging alipin ng Diyos at ng kayamanan, ano? Parang gusto sabihin ng Panginoong Jesus dito na hindi mo may bibigay ang bukod tanging debosyon kay Jehovah kung ibubuhos mo rin sarili mo sa pagkakamal ng salapi. Yung gano'n ba? Kaya dapat talaga priority mo spiritual bago yung material na bagay. At yamang kinakapit ito rito, specific, no? Yung pattern ng pagtitinda dun sa loob ng templo, hindi maaaring gagawin dito sa loob ng Kingdom Hall. Even that parameter ng ano natin, ano? Regardless kung talagang ito napakalayo na, ano? At even that, hindi pa kailangan. Dapat doon kayo sa labas, eh, ano? Kung mag-ano siya, o contact, dito tayo magkita, no? Pero ganoon man ang kalagayan, dapat maunawaan natin ano, kung gaano kasilan itong may kaugnayan sa pagsamba kay Jehovah, no? Ay dapat haluan ng material ng mga bagay. So, sa ating supplemental questions, so ano yung matutuhan natin sa ulat ito tungkol kay Jehovah bilang karagdagan? O bilang din pa? Bagamat siguro nahapyan ng ilan. May natutunan ba tayo dito? Kay Jehovah, Brother Calso, Jay? Hindi naman pinagbabawal na magkaroon tayong munting negosyo, pero ilugar natin kung saan dapat ibebenta yung mga bagay na yan. So, ang pagdiriin lang dito is may proper timing o may panahon sa pagbebenta para kumita ka at may panahon din sa paglilingkod kay Jehovah. Tama. At dapat igalang si Jehovah tungkol sa kanyang kayusan. May kaugnayan naman sa personal na buhay natin. Ano naman ating mapakinabangan dito? No, practical na aral na pwede natin sa buhay. Sa kongregasyon, sa labas, sa larangan, sa ating pagbaybay. Brother, Sister Barsi? Laging nasa isipan ng mga pioneer yung binabanggit sa
Mateo 6:33 na unahin muna si Jehova bago ang material na mga bagay. Kasi alam naman ni Jehova kung anong pangangailangan natin. Kasi ang lahat ng bagay sa Kanya, kaya kung anong pangangailangan natin, hingin natin sa Kanya, ibibigay yun. Oo. Yung, meron ba kayong nais na sipin na pwede nyo nyung ikapit? Sa personal na buhay, may kaugnayan dito sa tinatalakay dito. Na pwede nating ma-apply, may sa buhay. Buddy Roy, meron ka bang may sa buhay, Buddy Roy? Yung paglilingkod kasi natin, kailangan malinis yung ating puso. Pag malinis ang puso natin, sigurado, sunod-sunod na yun, malinis din na katayuan sa harap ni Jehovah, malinis din na kaugnayan sa mga kapatid. Pag ginawa natin yon, sigurado sa ngayon tayo ni Jehovah. At yung pagiging alipin natin ni Jehovah, yun ang priority natin sa buong buhay natin, bagong ibang mga bagay. Tama. Sa pamilya, meron ba tayong practical value doon na pwedeng yung mga ulo, yung mga tahanan? Brother Umali? Natutunan ko rin dito at gusto kong i-apply bilang ulo ng pamilya para sa aking asawa din na unahin palagi yung pagpupulong. Halimbawa, may mga emergency talaga, kailangan ko mag-overtime, di ako makakadalo mamayang gabi. Gusto kong gawing practice talaga na igalang yung pagsamba kay Jehovah, yung pagpupulong. At ganoon din, kung nandito na sa loob, gusto kong kontrolin yung sarili ko. Hanggat maaari mag-airplane mode, huwag tignan yung mga notification sa mga work. O nasa na yung mga papeles. O iwasan yun para focus talaga sa pagpupulong. Oo. Halimbawa, ano ang ating kaayusan sa pagpupulong? Anong oras tayo dapat darating dito? Bilang paggalang kay Jehovah. No? Sige, Brother Calso. Nung kasi panahon ni Jesus Christ sa templo, halimbawa pupunta ka sa ibang lugar, hindi ka pwedeng dumaan sa templo na may dala kang negosyo. Ano? Kasi banal na dako yun eh. Kasi ang shortcut talaga noon sa templo. Pero ayaw ni Jesus Christ na gagawin mo yon. Ngayon, anong lesson natin dito? Kung minsan baka may negosyo tayo na salip na i-deliver sa bahay, dito na lang sa Kingdom Hall. Baka yun din ang kinakapitan ng pinag-aaralan natin ngayon. Kasi ito, dako ng banal na pagsamba natin dito sa Kingdom Hall, hindi dapat magnegosyo dito sa loob ng Kingdom Hall. Bilang pag-alang sa ating pag-aaral sa bantayan doon, parang sa tingin natin medyo maliit lang na bagay, yung time call natin dito sa Kingdom Hall. Ano ang doon? Anong sinabi? Anong mungkahay ron o talagang magawa natin? Anong oras ang ating pagdating dapat sa Kingdom Hall? Para Sister Barce, anong natandaan mo? Yung sa umaga 8:30, ang pulong natin every Saturday yon. Ngayon, kailangan tayo 30 minutes before na mag-start. Nandito na tayo para ma-entertain natin yung lalo kung may mga bisita. Kung magawa natin, pero at least 15 minutes, Kasi ang pulong natin, ayun, katulong 7. Yung may pag-asalamuhan muna tayo ng bilang. At ang sabi doon, natandaan nyo anong sinabi ng bantayan natin? Pag hindi natin, lagi nagagawa, lagi tayong late. Anong sinasabi? Natandaan nyo? Dinin yun eh. Kawala ng paggalang kay Jehovah, Kaya ating bigyang pansin yun, Para at least ating makita natin yung appreciation natin, kay Jehovah, Okay, so maraming salamat sa inyong mga komento. Tutungo na tayo dito sa araling 77. Pagkatapos ng Pasko, si Jesus at ang mga alagad niya ay dumaan sa Samaria, pauwi sa Galilea. Malapit sa lungsod ng Sicar, huminto si Jesus sa lugar na tinatawag na Balon ni Jacob. Habang nagpapahinga siya doon, ang mga alagad naman ay pumunta sa lungsod para bumili ng pagkain. Isang babae ang dumating para umigib ng tubig sa balon. Sinabi ni Jesus sa babae, "Pwede bang makahingi ng maiinom?" Sinabi ng babae, "Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Samaritana ako. Hindi nakikipag-usap sa amin ang mga Hudyo." Sinabi ni Jesus, "Kung alam mo kung sino ako,
Hihingi ka sa akin ng tubig at bibigyan kita ng tubig na buhay. Anong ibig sabihin mo? Anong ibig sabihin? Tanong ng babae. Wala ka namang timba. Sinabi ni Jesus, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Sinabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, isama mo dito ang asawa mo. Sinabi ng babae, wala po akong asawa. Sinabi ni Jesus, nagsasabi ka ng totoo. 5 beses ka nag-asawa at ang lalaking kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Sinabi ng babae, siguro propeta kayo. Naniniwala kami na pwede naming sambahin ang Diyos sa bundok na ito. Pero sinabi ng mga Hudyo na sa Jerusalem lang kami pwedeng sumamba. Alam kong kapag dumating ang Mesyas, ituturo niya sa amin ang tamang pagsamba. Pagkatapos, may sinabi si Jesus na hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Ako ang Mesyas. Nagmadaling umuwi sa lungsod nila ang babae at sinabi sa mga Samaritano, sa tingin ko, alam ko na kung sino ang Mesyas. Alam niya ang lahat tungkol sa akin. Tara, puntahan natin siya. Sumama sila sa kanya pabalik sa balon at nakinig sa mga turo ni Jesus. Niyaya ng mga Samaritano si Jesus sa lungsod nila. 2 araw siyang nagturo doon at marami ang naniwala sa kanya. Sinabi nila sa Samaritana, matapos namin mapakinggan ang lalaking ito, masasabi namin siya nga ang magliligtas sa mundo. Maraming salamat, Brother Earl, sa malinaw na pagbasa ng mga parapo. Dito tayo sa printed questions. Bakit nagulat ang Samaritana nang makipag-usap sa kanya si Jesus? Bakit nagulat? Sister Maglangit. Nagulat nga po yung Samaritanong babae dahil kinausap siya ni Jesus. Kasi naman po, hindi karaniwan na nakikipag-usap yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Oo. Gusto pa kayong mag-elaborate tungkol doon? Tama yun. Anong tawag natin doon? Sa dalawang partidong ito, sa dalawang uri ng bansang na to? Anong ginagawa ng mga Hudyo sa Samaritano? Bakit hindi nila kinausap? Anong tawag doon? Sige. Roy, pakisayo. Kaya mga kamag-anak naman nila itong mga Samaritano, dinidiscriminate nila ito na para bang mababang uri. Oo. Racial discrimination, Kaya hindi nakipag-usap. No? So ano naman ang sinabi niya sa kanya? Yung kasunod na tanong. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Pagkatapos ng ganong uri ng medyo initial conversation nila, nagtaka siya. Sister Maybelline? Sinagot nga po siya ni Jesus na kung alam mo lang kung sino ako, hingin ka sa akin ng tubig at bibigyan kita ng tubig na buhay. Oo. Paano ba napagtanto? May nabanggit dito ang Samaritana na siguro propeta kayo. Bakit ganun ang nasabi niya tungkol kay Jesus? Sister Vasquez. Kasi sinabi ni Jesus doon sa babae, papuntay mo rito yung asawa mo. Sabi naman ng babae, wala akong asawa. Pero sabi ni Jesus, 5 yung naging asawa mo. At yung kinakasama mo, hindi mo talaga asawa. Kaya naman naggulat siya doon sa mga sinabi ni Jesus. Sino nga naman makakaalam nung pinagdaanan niya? Wala namang nakakaalam nun, lalo na kung isang Hudyo. Oo, Okay na pagtanto niya. Ano ang medyo kapansin-pansin dito sa encounter niya sa Samaritana? Na parang mayroong revelation Anong binanggit niya rito na medyo kakaiba? Na imbis na doon niya banggitin, sabihin sa kanya mga kababayan na tutubusin niya, na pinakauna niyang tubusin. Anong nireveal niya rito? Sa pagkakataon ito, Sister Sarmia?
Hindi pa nga po sinasabi ni Jesus sa iba, pero sinabi niya po sa babae na siya ang Mesyas. Oo, doon lang, ano? Imbis na salip na sa mga kababayan niya. No, dito pa sa isang Samaritana, meron bang nawala yung ano? Madam yung Zoom, ano? Ayan. Sa kapakanan, para sa kapakanan ng ating mga interesado, ano bang ibig sabihin nito sa Mateo? Ano bang tubig ang tinutukoy dito sa Apokalipsis 22:17? Na binanggit din ito sa Samaritana na ganun, ano? Magkahawig. Ano bang tubig ito? Na hindi lang daw mauhaw kailanman. No? Para sa kapakanan ng ating mga bisita at saka ano. Balderoy. Sige, Balderoy. Anong tubig yan, Balderoy? Yun yung mga spiritual na mapagalaan ni Jehovah na itinuturo natin sa kanila, yung mga katotohanan na nandyan, malatubig yan na katotohanan na hindi mo ubos-ubos. Oo. Yung katotohanan, no? Na tinuturo natin. Na pag nalaman niya ito, hindi na siya mauhaw sa... Saan sila hindi na mauhaw? Na mas superior doon sa tubig na sinalok ng Samaritana. Kapag natikman ito, saan sila hindi na mauhaw mga tao? Oh. Sana sila hindi mauhaw. Oh, brother Nolan. Sa pangangailangan talaga nila sa spiritual, hindi kung sa tubig man na literal. Oo. Meron bang ito si ating bisita, nakalimutan ko ano bang pangalan. Sige, sa sige, katabi. Nagtaas ba? Hindi pa? Sorry. Sige. Sorry. Kala ko nagtaas. Yung ulat ng Apokalipsis 22:17, may kinalaman sa tubig ng buhay na ito na hindi na muling mauuhaw, ay gusto ni Jesus na ibigay ito sa mga tao sa sanlibutan o sa teritoryo ng walang bayad. Pero nakakalungkot, ang sangkakristyanuhan ngayon ay pinagkakakitaan ito. Kasi yung benefit noon ay naaakit ang mga tao, pero yun nga lang, nahaluan ito ng pagnenegosyo. Kaya sa atin bilang mga lingkod ni Jehovah ay tinutularan natin yung ginawa ni Jesus na ibigay ito ng walang bayad sa lahat ng nagnanais nito. Okay. Thank you sa ating supplemental questions. Anong matutuhan natin ito tungkol sa kay Jehovah naman sa ulat na to? May kaugnayan sa tubig at saka sa Samaritana encounter ni Jesus. Anong matutuhan natin kay Jehovah tungkol dito? Brother Sister Vasquez? Natutunan ko po na ang Diyos na Jehovah ay hindi nagtatangi. So ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man yung pinagdaanan mo, basta gusto mong malaman at makilala siya, talagang nagpapakilala siya. Oo. Sa practical value naman, ano namang may sa buhay natin? Paano natin may sa buhay ang pangyayaring ito? Brother Bilibres? Alam ni Jesus yung buhay ng babae. Kasi sinabi niya, ilang asawa mo. Pero hindi niya ito ginamit para itaboy yung babae. Sa halip, tinulungan niya itong magbago. Pinapakita nito na kahit sino, wala tayong pinipili sa ating pangangaral. Hindi tayo namimili. May nakita tayong hindi magandang kasuotan, hindi magandang wala tayong pinipili, pinapangaralan, pinaabot natin sa kanila ang mabuting balita tulad ng ating Panginoon Jesus. Oo. No? Brother Calso, pag-isayo. Ganda na halimbawa ni Jesus Christ, dapat magpapahinga na siya noon Papahinga na siya kasi pagod din sila sa pagpangangaral. Nung dumating yung babae, Samaritana, sinamantala na niya yun. No? Ang lesson natin dito, katulad ng binanggit sa Apokalipsis 22:17, yung halika, ito talaga ay trabaho ng tapat at patalinong alipin. May makalangit na pag-asa. Pero by extension, tayo ngayon na ginagamit naman dito sa lugar na ito kasi hindi naman pwedeng magpunta rito ang tapat matalinong alipin. Kaya kamusta naman tayo? Anong sakripisyo ang ginagawa natin? Handa ba nating may pahayag ang mabuting balita kahit minsan man lang sa isang buwan? Baka napapalagpas pa natin dito. At hanggat maaari nga linggo-linggo, kung posible.
At yun nga, kahit nga yung mga mahina, may provision ngayon kahit yung may mga kapansanan na, di na makalabas, kahit 15 minutes lang, tinatanggap na rin ni Jehovah. So ang punto natin dito, dapat makibahagi tayo dun sa pag-iimbita ng mga taong nakaayon sa buhay para sila din naman ay magkamit ng pag-asa, katulad ng pag-asang inaasam-asam natin na mabuhay na walang hanggan. Tama. Sa pamilya, ano bang pwede nating may sa buhay sa pamilya? Halimbawa, may kaugnayan dito sa senaryong ito, pangyayaring ito, na hindi nagtatangi. Tama yan, si Jehovah. Brother Nulan. Sa babae Samaritana, natutunan din natin doon nung malaman niya na sabi niya, baka ito na nga siguro Mesias na nakausap niya. Umuwi siya sa lungsod at pinamalita niya doon sa mga kamag-anak niya. Anong natutunan natin doon? Kaya tayo din naman, hindi tayo dapat na, parang sa atin lang natutunan natin. Dapat ihayag din natin na mabuting balita, lalo higit sa atin mga kamag-anak, kakakilala at kakaklase din. Saan man sila ngayon, may mga paraan naman na magagamit natin yun. Sa ministeryo yun, sa pamilya, mayroon ba kayong nakita diyan na pwede natin i-apply sa pamilya? Sister Barce. Sister Barce, pakisuyo. Yung inalok ni Jesus sa babaeng Samaritana na uminom ng tubig ng buhay, pwede rin, para sa atin, pwede rin natin ialok yun sa mga kamag-anak natin. Na pwede rin silang uminom noon kapag tinanggap nila yun, na-appreciate nila yun, talagang magkakaroon sila na hindi na mauuhaw, makakamit nila yung buhay na walang hanggan. Halimbawa, sa kongregasyon, paano natin makakapit na matutularan dito sa Diyos na hindi siya nagtatangi? Sa kongregasyon naman, paano natin matularan yon sa ating kongregasyon? Brother Umali, pakisuyo. Magandang aral yung pagiging mapagmasid sa kongregasyon, sa pulong. Pwede natin tanongin yung sarili. Yung madalas ko bang lapitan, yung mga kaibigan kong kapatid? Baka meron nag-iisa na bisita, Bible study, baka walang kausap. Lapitan ko kaya, batiin ko kaya. Hindi tayo nagtatangi sa ganung paraan. Hindi lang tayo lagi dun sa circle of friends natin, pagkatapusan ba si friend ko, si yung nakagano natin, magtingin-tingin muna natin, ba tama yun, baka may mga baguhan, mga bisita, atin muna silang kapitan. Saka na naman yung ating paboritong kaibigan. Kasi hindi naman pagtatangin, si Jesus, paborito si Juan pero titingnan muna tayo. Brother Bong, meron pa bang nakita? Mahalaga yung pagtanggap at paggalang sa kapwa, katulad nung ginawa ng ating Panginoon Hesus dun sa babae. Kahit iba yung pinagmulan niya, ay alam niya na may pagkukulang dito sa buhay. Pero tinuruan tayo dito na huwag tayong manghuhusga. Kung minsan yung paghuhusga ay nagagawa rin natin. Pero sabi nga ni Jesus, hindi tayo dapat manghusga. Tanggapin natin ng bukal sa puso yung ating kapwa. Kaya yung minsan sa atin sa Pilipinas, mayroong regional discrimination, kung saan tayong probinsya, mayroon kasi tayong mga katangian, trait sa mga probinsya, Pag nagdatingan dito, baka ating yun ang makita natin sa kanila, Hindi na dapat ganun, Kaya yung mga gwapo at sa mga gwapa, hindi na discriminate yung mga masyadong gwapo at masyadong gwapa, Kailangan, Okay, si Sister Hirotani. Natutunan ko rito na dapat isipin natin yung interest ng iba kaysa sa interest natin. Oo, gusto natin sabihin yung magandang balita, pero dapat natin i-consider muna kung ano ang nasa isip ng iba kaysa sa atin. Kaya napakaganda na example ni Jesus dito dahil magiging maganda yung pag-uusap natin kung yung sinasabi natin ay interesado rin sa yung kausap natin. Sister Ampe, meron pa kayong komento, sis?
lahat talaga tayo mayroong obligasyon sa ating buhay. Sa pamilya, sa kongregasyon, sa paglabas sa larangan. Kaya lang, gampanan natin lahat yun sa ikapupuri ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat sa mga komento mga kapatid. Kung meron pa nilang task, hindi natawag, pasensya na po. Ano? At pag-isipan natin yung ating mga natutunan sa 76 at 77 dito. Maraming salamat, Brother Arona, sa iyong mahusay na pagtalakay, pati na rin sa iyong tagabasa kay Brother Francisco. Nawa mga kapatid ay nakinabang tayo sa inihanda mga programa sa atin ng ating tapat at matalinong alipin para sa ating Our Life and Christian Ministry sa linggong ito. Napasigla nga tayo na subukan natin yung mga napanood nating mga presentasyon at sana ay may apply natin yung mga buhay, sa ating buhay yung mga aral at payo na napakinggan natin sa mga pahayag at pagtalakay na pinag-aralan natin ngayong gabi. Para naman sa susunod na linggo, mapakinggan natin ang paksang ano ang handa mong isakripisyo para sa kayamanan mula sa salita ng Diyos at ang video na epektibong personal na pag-aaral sa pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya ilan lang yan sa mga paksang aabangan natin. Kaya pinananabik nga tayo, mga kapatid, ng tapat at matalinong alipin na mapakinggan at mapanood natin yung pagtalakay sa mga aralin na ito. Kaya bago tayo magtapos na ating pagpupulong, meron ba kayong mga paksa na napahalagahan ngayong gabi na gusto nyong i-research o bulay-bulayin pag uwi ninyo sa inyong mga tahanan? Brother Odi? Natutunan ko po doon sa nilinis ni Jesus sa templo na kung talagang nagmamalasakit ako sa mga kapatid at ayokong makatisod sa kanila, yung pagdi-deliver ko pala dito ng chips ay magkakos lang ng pagkatisod, di ba? Kaya siguro po, ilugar ko na lang po yung pag-negosyo kasi marami naman po yung market. Ang goal ko lang naman po, kumita ng pera sa pinaghirapan ko kasa po sa humingi. Mabilis na ikapit ni Brother Odi, ang payo. Sister Masangkay. Natutunan ko naman po yung hindi nagtangi ang Panginoong Jesus. Kaya pwede ko pong i-apply yon sa pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga pamilya na hindi pa saksi. Kaya pribilehiyo ko po na i-share sa kanila yung natutunan ko mula sa Bible. Ganon din po sa larangan at ganon din po sa congregation. Salamat po. Huling komento, Brother Tom? Natutunan ko dito yung magandang halimbawa nung Samaritana nung malaman niya yung nagbibigay ng tubig ng buhay. Hindi niya yung sinarili. Ano ang ginawa niya? Umuwi kaagad siya at sinabi doon sa kanyang mga kamag-anak. Tayo naman, nung malaman din natin ang katotohanan, anong ginawa natin? Sinabi din ba o natakot tayo? Tandaan natin na kahit hindi tanggapin yung ating mensahe, ang mahalaga, sinabi natin yung katotohanan, wala na tayong pananagutan doon sa kanila. Ayan, salamat. Kaya maraming salamat mga kapatid sa inyong komento. Kaya talaga napahalagahan natin yung mga spiritual na pagkain na inalaan sa atin ng Diyos na Jehovah. Ngayon, sara natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tumayo po tayo. Sabayan natin ang himig na ating musika sa song number 57, Mangaral sa lahat ng uri ng tao. Ito ay hango sa unang Timoteo 2:4. Atin itong awitin.